The first time na naglagay ko dito sa bahay ng isang smart door lock was 4 years ago. This one nabili ko sa Amazon. This is a Tuya base, but it's about 5,000 pesos. This one, Tuya base rin, nabili ko just about 1,000 pesos. Is this good? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Kung titingnan lang natin sa packaging ito, mukhang mamahalin. Nakabalot ito actually ng plastic kanina. Tinanggal ko na. Sa packaging lang, makikita na natin dito, malalaman na natin agad ang kanyang functionalities, lalo na yung kanyang unlocking features, nakalagay dito, fingerprint unlock, key unlock, that's the physical key, and also app unlock, okay? So app unlock, so it means this is smart, and it uses, again, Smart Life and Tuya platforms. Actually, it's Tuya platform. Kung wala ka pang app ng Tuya at Smart Life, then you can download using these QR codes here. Ito yung mga features niya. Sabi dito, this is easy to be installed. Then, meron siyang record sa kanyang access kung sino yung dumaan sa pinto using the fingerprint scanning. Then, may promise sila na ito ay secured, ang kanyang data ay secured kahit naka-offline ay ang data storage niya ay nakalagay doon sa ating profile. Then, aside sa members of the family na maka-access dito, we can also grant access to some guests. So, dito tayo, bubuksan natin. Slide mo lang. Okay. Then, ito, your final key. Yun pala meaning ng YFK. Actually, ang brand nito is YFK. Ayan, tingnan mo, YFK. That's your final key pala. Nice one. Nakaseal to lahat kanina ha. Binuksan ko lang to kanina initially. So, silyado to talaga pagdating nito. Then, you have here the user manual. Huwag mong itapon. Babasahin natin yan. Then, may dala siyang templates para kung bago yung pinto mo, wala pang butas, then you can use this template para magbutas ka doon sa pinto mo. Very nice, no? May cut-out siya dito. Tingnan mo, may cut-out. Okay? May butas na yung door ko, so hindi na kailangan yan. Then, ito na yung kanyang main unit. At ang first impression ko nito ay, tingnan nyo. Kahit siguro kung makikita nyo ito sa personal, sa actual, sasabihin nyo na mukhang matibay. Mukhang matibay talaga. Nice one, di ba? Ito yung para sa labas, nandito yung fingerprint reader. Meron siyang keyhole dito para sa kanyang physical key. Kung gagamit ka ng physical key, then you have also here the USB-C port for charging and for just in case maubusan to ng battery sa loob, then you can use any power bank para ma-open mo. Ito yung brand niya, YFK. Yung ibang laman nitong box, ito yung kanyang cylinder. Ito yung ilagay natin dito, i-connect natin dito. Okay? At yung kanyang bolt. Okay? Standard ito, magkasya halos lahat ng mga pinto natin nito. Then you have here the striking plate. Ito yung tatamaan nitong bolt. Okay? Ito yung ilalagay sa door jamb. Ito sa door, ito sa door jamb. Okay? Then you have here the physical key. Okay? So yun. Yung physical key niya. Tingnan natin nga. Okay? So yan. Ang ganitong smart doorknob ay madaling mahanap sa Shopee at Lazada selling platforms kaya hindi ito nagmahal dahil sa dami. Meron itong iba't ibang color variants like black, silver, and bronze. Meron din itong gumamit ng
password na mayroong fingerprint din. Meron ding variant na 5-in-1 na gumamit aside from password and fingerprint ng app on the phone to open it, plus meron pa rin physical key. Ito pinili ko, ay, as I've said, magbubukas to gamit ang fingerprints at sa app, and of course, gamit ang keys, yung physical key. Ang measurement nito, yung overall niya ay 5.5 cm. Ito yung ang ball niya dito. Okay? Then ang haba nito from end to end, from the end of the knobs ay nasa 20.5 cm. Ang lock cylinder ito ay may sukat na 60 to 70 mm. As I've said, karaniwan itong ginagamit sa mga door natin. And this fits most standard size door sa mga bahay natin dito sa Pinas na merong sukat na 33 to 55 mm ang kapal ng pinto. Okay? Kung yung pinto natin is 35 to 55 mm, kasya to siya. Ang tawag nitong klase ng doorknob ay ball type kasi ball nito di ba? At compatible ito sa mga left or right door opening directions. Ang material nito ay aluminum alloy. Okay, hindi ito plastic. Okay? Very nice. Ang kagandahan nito, as I've said, meron itong USB-C port for charging because this knob uses rechargeable lithium-ion battery. Unlike sa ibang smart locks na dry cells ang ginagamit. Ito, mag-charge ka lang. Okay? Ang challenge lang siguro nito is kung masira yung baterya, paano papalitan. One full charge ito ng baterya ay abot ng 8 to 12 months. So, about a year. So, ang tagal. So, andito na tayo sa Tuya app. Kita nyo, dami kong Tuya devices. Okay. So, try natin i-add ang app. Try natin i-add ang lock sa app. Okay. Try ko. Well, hindi siya nag-appear automatically. So, I'll try to add device. Kung makikita siya agad. Kung hindi, then I'll have to read the manual. Kung paano siya i-pair. Searching for nearby devices. Bakit hindi siya nag-appear? Wala naman itong reset button, so wala tayong idea kung hindi siya mag-pair. Supposedly, automatic to. Let's see. Hindi ko ma-add kahit nag-transfer na ako from 5G, nilagay ko ang aking phone to 2.4G. Try natin i-reset to factory setting itong ang knob mismo. Ma-reset ito siya using the Tuya app. But since hindi pa tayo connected sa app, local muna. You can, according to the manual, ma-reset ito by rotating this knob 5 times in 5 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Hindi siya nag-reset. Kailangan, kung ma-reset siya, naka-indicate dito sa kanyang light ang blue light. Na-install na natin ang lock. Na-add lang siya. Wala akong ginawa na. Bigla lang siyang na-add. Okay. So, it was automatically added. Pero tika muna. Bakit naka-master bedroom ito? Let's see. Lagay ko to sa living room. Then, nakalagay dyan, smart lock. Then, okay. Associate. So, nilink ko via my Bluetooth gateway. Meron akong Tuya Bluetooth gateway. Kasi kailangan to ng Bluetooth gateway para makafunction siya remotely. Okay? That's finished. Then, sana yon. Hanapin natin. Meron akong terrace door lock dyan. Ito. Smart lock living room. X09 pala tong number nito.
aminin mo, you will confirm na para dito sa Quora. Confirm. So, yun ang itsura ng app. So, Specifically naka-lock for siya this, ngayon. Kung i-unlock ko, i-app ko ba? Hindi. Hindi. Thank you very much, Mr. Tony. Ito pala sa baba. If you slide to your left, then unlock siya. I'm Okay. just asking whether or not Narinig nyo sa background ang sounds niya. Naka-unlock na. Oh, hindi pa. Nakalagay dyan sa baterya natin sa 82%. So, marami pang laman natin baterya. This one is, ano to? Itong yung mga unlocking attempts. Bagal lang. Yun lang. Medyo mabagal ang Tuya server. Hindi siya directly ma-access. So yun, nakita natin dyan, may mga attempts. Ito yung mga ginawa kong testing. Okay. That's the log. Then you have also member management is yung pag-register ng member. So, ako yung admin, nakalagay dyan. Wala pa akong nakaregister na fingerprints. Mababasa dyan, nakalagay dyan is 0. Okay? So, ang gagawin ko ngayon is mag-add ako ng fingerprints. Okay, nakalagay dyan, add fingerprint. So, mag-add ako. Then, how to add fingerprints. Place your finger on the fingerprint recognition area several times. Okay. So, maglagay tayo, press natin ng add. Then, tingnan natin screen. Kumpleto natin yung ating thumb. Okay. Kumpleto. Okay. Then, lagyan ng pangalan dyan. Right thumb. Right thumb. Okay. Ano? Bakit? Nagsusulat pa ako. Pwede naman dito nakasulat. Oh. Right thumb. Okay. Ano pa? Just in case, mag-add ka. Lagay ko ang aking left thumb para lang siguro. Okay. Para pang backup. Okay. Add na yan. So, lagay ko left thumb. Added na. Then, left, lagay pa ako ng right index. I think right index na nakalagay dyan. Okay. So, that's right index finger. Okay. Then, mag-add pa ako ng left index finger. So, left index finger. Okay. So, effective time, permanent. So, you can actually assign a certain period na pwede lang magamit yung fingerprints. Lalo na pag guess ang sinali mo dito. Okay, sa akin, permanent kasi yan kasi ako yung admin. Okay, so later on, I can add my members here. So, I just tap add, then add here. So, yun. Lagay ko ng pangalan. Then, okay. So, yun. Later on, i-add ko yan. Smart scenes. Ito yung mga smart rules niya. Automation rules, I mean. So, pwede natin i-set dito later on. Susubukan natin ng ating fingerprints kung na-program na siya. It's open, okay? I-lock natin yan dito, switch. So, naka-lock na yan. Try natin. Yun, umilaw na yan, nag-beep na. So, open, lock ulit. Naka-green. Then, I can open. Okay? Lock ulit. Dali Kailangan ko ito i-set. Then, ang ating index finger. Okay.
parang lock agad. Ang bilis. Ito namang right thumb natin. Okay. Nag-function. Okay, lock again. Oops. Di na-recognize. Nag-alarm, oh. Hindi rin narinig nyo. Ito yung alarm niya. Ang cute naman ng sound. After several attempts, mag-alarm siya. So ito yung itsura niya. Kung nasa labas ka ng pinto, ganoon ang itsura niya. Yun ang forma ng door ko. Sinunod ko lang. Kung sa likod lang ka, kung nasa loob ako, ganito naman ang forma. Meron siya ditong switch dito. Ano bang tawag ng switch na to? Ang tawag niya is privacy key. Pero actually, this is lock. Lock to siya, selector lock. Pag naka-set ng lock siya, hindi mo mabubuksan dito. Pag ilagay mo dyan sa unlock, ma-open na dito sa labas. So, kung gusto kang safe, nilagay mo dyan, i-lock mo. Ganun ang itsura niya. So, yun, yung mechanism niya, tingnan mo, yung cylinder niya. Dali lang ito, madali lang siya i-install. First thing first is, tatanggalin mo muna ito siya dito. Meron siya ditong butas. I hope makikita nyo. Yan, ang butas na yan. Gagamitan siya nitong, may dala siya na parang key. Installation key ang tawag niya. Ito. Pangtusok dyan para ma-press niyo ang spring. Pag ma-press na ang spring, i-press down ang spring, then you pull the bullhead ito para matanggal siya. Yan ang pag-install nito. So once ma-push nito, matatanggal na siya dito. Ito, yan. Symbol ko lang while wala pa siya sa door. Yan ang itsura niya. So again, pag nito, tatanggalin lang ang i-press the spring. Pag successful na siya, yun, diba? Oh, natatanggal na. Then, meron siyang screw dito. Dalawa. Ito yung reverse na process na pinakita ko pag disassemble siya. Kasi naka-assemble na siya eh. Yan. Madali lang. Ang importante lang, i-follow the signs, directions. Kailangan up yan. At saka ito up siya. Yan ang Then yung kanyang lock cylinder ito, kailangan i-align mo with your existing door kung anong forma. Okay, sa akin, sa labas, ganito ang forma. Ang lock cylinder ay nakaganito. Hindi siya dito. Dito siya. Usually, ito ang nasa labas para hindi siya mapupush kasi pag ganito, gagamit ka lang ng screwdriver or card, slide mo dito, ma-open siya. Diba? Yung mga magnanakaw, gano'n ang gagamitin. Pero iba kasi yung configuration ng door jamb ko. May lock, may nakaharang na medyo piece of wood dito. So hindi siya hindi siya open ng card or screw or whatever. Kasi usually, ito yung nakaharap sa labas para safe. Hindi siya mapupush. Okay? But iba yung door ko ganito. Pero hindi naman siya ma-access from outside. Again, kailangan natin ma-orient properly ang ating lock cylinder. Itong slide dito sa kanyang bolt, kailangan ma-orient natin kung ano yung setup ng ating striking plate. Itong striking plate dito. So, ganito siya. Ganon, mag-slide. So, ito ay paharap sa labas ang slide. So, ganito siya pag ilagay natin. Una siya. Parang malaki
Kailangan ko paggamitan ng file para lang magkasya dito ang ating lock cylinder. Hindi kasi magkasya, may konting diferensya lang. So ito na. Tanggalin natin itong plastic niya. Yun. So i-screw muna natin ang may butas na to. So unahin natin ang kanyang lock cylinder. Kailangan ma-install natin ito ng maayos muna. Then, ito, try natin. Kailangan itong key at saka yung USB nasa ilalim. Ang ating signs dito ay kailangan nasa harap tong brand name niya na YFK. Ito. So, sa itaas siya. Kala ko. Oh. Yan, tama na. So, YFK nasa itaas. Tapos, ito naman ang sa likuran ng ating install. Meron itong mahaba na dalawang bolt. Ito. Again, ang up, may sign dito na up. So, up siya talaga. Yun. Then, kailangan natin nila. Screw natin. Okay. Palitan natin. Ito siya. Then, kailangan din ito. Tingnan natin. Meron siya mga markings diyan sa lock niya. Kailangan ang ito nakasentro sa itaas tong unlock, di ba? So, ito na. Tapos na. Try natin. Ang smooth. Very smooth. Very smooth. Ito, nakalock siya ngayon. Okay. Pero pag lock natin, siyempre, mabuksan natin dito. Okay. Nasa loob tayo eh. But actually, it's locked. Okay. Kung press natin dito, okay. Pwede na. Okay. Yan, madali siyang lock. After 4 seconds na hindi mo siya ginalaw, mag-automatic siya lock. 4 seconds. Try ko lang check sa app kung pwede ba natin i-adjust. Kasi 4 seconds, pag ang ating smart knob ay naka-connect dito sa ating Bluetooth gateway. Kung hindi siya naka-link sa ating Bluetooth gateway, nandito lang siya, local, mga 15 seconds. Kung hindi siya naka-attach sa ating Bluetooth gateway, 15 seconds na bago siya mag-automatic lock. Pero pag naka-gateway siya, 4 seconds lang. Yan. Hindi ko na to ginamit tong kasali niya na plate dito, yung strike plate niya. Kasi meron na dito eh. Pareho lang yan eh. So, I decided na ito na lang para at saka mahirap ilagay ito dito eh. Kasi naka-rivet ito. Wala ko pang rivet. Kasi dito PVC to eh. Ang jam nito is PVC. Ganon. But anyway, pwede naman to. Okay lang yan. Just in case hindi nagtatrabaho ang fingerprints dito or yung app. So, gagawin natin. Or in kaso, nag-offline or what, then hindi nagtatrabaho itong fingerprint, then gagamit tayo ng physical key. So, nandito na sa ilalim ng physical key. Agay mo lang, then twist. Okay na. Diba? Oh. Then, you cannot remove it. Kailangan i-twist mo muna balik sa uno. No. Sa yung kanyang original place. Ito na, lock again. As I noticed earlier, the automation for the smart doorknob is limited. And also, it takes a while before loading. Now, I'm turning on the Family Go Home and the door lock alarm. Family Go Home, it means when one of us arrive or
using the doorknob via the fingerprints, then it will be uh, triggered by uh, the app, and the app will send us a notification that someone has arrived. So that's the Pamay Go Home. For door lock alarm, there are so many conditions here, but not all of these are applicable to this particular variant of the fingerprint kasi um, limited lang ito sa fingerprint uh, app and the physical key. So, fingerprint mismatch, okay. Incorrect code, okay. Incorrect card, wala tong card, okay. For other variants, yung 5-in-1 ay merong card na magamit. Meron din, wala rin din itong face mismatch because wala naman itong camera, okay. Itong lock tongue related alert is triggered. I think there's a problem sa language. I think this refers to the bolt, yung sa cylinder. So, okay lang yan. High temperature, wala naman itong temperature. So, okay yan. Lock kicking timeout, okay yan. Lock tongue does not pop up. Bali, nag-stuck, nag-jam ang door lock. So, yun. Door pride, meaning someone is trying to open the doorknob. So, okay yan. Key inserted, okay. Low battery, battery exhausted, ikaw naman yan. Vibration detected, wala tong vibration, wala tong capability to vibrate, so wala. Okay, off natin yan. So yun lang ating okay dyan. Then you have to save the settings. Ganun pa rin, magpapadala yun ng message on our phone. Okay? Now, member management, nag-add ako ng member ng family dito. When it comes to other settings like this one more, dalawa lang nga dito eh. So, you have to turn on remote unlock. It means wherever you are, you can unlock the door. This is very useful because if somebody is arriving, then hindi siya na-register dito sa doorknob, then you can just unlock the remote, the control, the doorknob, even if you are not in your house. Okay. Lock volume is dalawa lang, either mute or normal. So normal. Wala naman siyang adjustment sa volume niya. For its price na a little over 1,000 pesos, expecting more features is too much para sa akin. Contented na ako nito. It's just enough na meron akong smart doorknob dito sa aking front door that I can lock and unlock remotely and monitor at the same time. Walang tao na pareho ang fingerprint. Then para sa akin, using fingerprints is faster than other methods, other modes like using facial recognition, password, na mag-i-input ka pa, using card, and also using the physical key. So in short, this is enough at mura pa. If you have questions about this smart doorknob, pakilagay dyan sa comment section. Daghang salamat, bye.